Hallelujah. Madilim. Hallelujah. Simula po tayo ng eksaktong 8. Magandang gabi po sa lahat. Hallelujah. Parang malabo. Slow connection. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat Ikaw po ay Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat sapagkat kami po ay binigyan mo ng kalayaan na pag-aralan sa salita mo. Paulit-ulit po namin sinasabi, isa pong pribileyo. Karangalan ng pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo po ay buhay. Salita mo po ay totoo. Salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, hiniling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa maguna sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin maunawaan at maisagawa lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa gabing ito. At ang kaaway, siya po ay mahigit ng 2,000 taon talunan, anumang hadlang ng kanyang gagawin, ito ay aking sinasansala, pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Dahil banal na Espiritu, Ikaw manguna sa aming kalagitnaan, inaangkin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Bless your name, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Simula po tayo na eksaktong Hallelujah, Lord. Good evening po kay Sister Karen, kay Romic Ortiz. Good evening po. Simula po tayo na eksakto alas 8. Okay. Okay, good evening po muli sa ating pong mga viewer at sa mga manonood pa po. So pagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral. Ating pong kasing pinag-aaralan ay ito po ay series, pinamagatan po nating The Fruit of the Spirit, ang bunga ng Espiritu. Ito po yung mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Sabi po doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control.
So, good evening kay Ine. Kapatid ko po, natagapin niya po siya, nanonood siya. Praise God. So, yun po yung ating pag-aaralan, yung bunga po ng Espiritu Santo. Napag-aralan na po natin yung the fruit of love, yung bunga ng pag-ibig. At ito po may kinalaman sa ating pong pakikitungo. It has to do with our attitude, yung ating pong pakikitungo sa ating kapwa, maging pakikitungo po natin sa Diyos. Napag-aralan na rin po natin yung the fruit of joy, which has to do with our emotion. Napag-aralan na rin po natin the fruit of peace, yung bunga ng kapayapaan. Ito po may kinalaman sa ating pong mga isipan. It has to do with our mind. Napag-aralan na rin po natin the fruit of patience, which has to do with our reaction. Paano ba tayo mag-react sa mga sitwasyon? Paano tayo mag-react sa mga tao na nakakalubuli po natin? Napag-aralan din po natin last Wednesday, the fruit of goodness, yung pong bunga ng kabutihan, at ito may kinalaman sa ating pong mga puso. At sa gabing ito, pag-aralan po natin is the fruit of kindness. Bunga ng kabaitan, it has to do with our behavior. Ito po ay merong kinalaman sa ating pong pag-uugali sa ating kapwa. Tayo po ilalagaw sa kabaitan kung ating pong papahintulutan ng banal na espiritu na inspire kung ating pong mga behavior, ating pag-uugali. Pahintulutan natin ang banal na espiritu na baguhin yung ating pong mga behavior, baguhin yung ating pong mga ugali. Nung inilarawan po ni Apostol Pablo ang pag-ibig sa 1 Corinthians chapter 13, ang unang dalawang word na kanya pong binanggit is patience and kindness. Sabi po doon 1 Corinthians 13:4, love is patient, love is kind. Ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay kind, mabuti, mabait. Kindness involves compassion, caring, and giving. So, ang kabaitan, ito po yung nakapaloob po dito, yung pong kahabagan, pagmamalasakit, at pagbibigay. Ulitin po natin, kindness involves compassion, caring, and giving. Kahabagan, pagmamalasakit, at pagbibigay. Kindness is love active and alive towards the people around us. Ang kabaitan, ito po yung pag-ibig na aktibo at buhay sa mga taong nakapalibot po sa atin. Ang kindness is not just the way to feel towards others, but how you act towards them. So ang kabaitan, hindi lamang po ito yung paano tayo, kung ano yung nararamdaman natin sa ating kapwa, hindi kung paano tayo kumilos sa kanila. A person who is kind-hearted but never acts of those feeling in his heart is not actually kind. Yung pong tao na meron pong mabuting puso, pero hindi po niya ginawa yung nararamdaman niya sa kanyang puso, ang ibig sabihin, hindi talaga siya mabait, hindi siya talaga kind. Kasi yung kind-hearted person, kanya pong ia-akto yung nararamdaman niya sa kanyang puso. Ibig sabihin, ia-akto po niya yung kanyang kabaitan, ipapamuhay po niya yung kanyang kabaitan. Kung titingnan po natin, the world needs a lot of kindness. Yung ating mundong ginagalawan, yung mundong pinamumuhayan ay nangangailangan po ng kindness. Maging yung buhay po natin needs a lot more kindness. Sa ating pong sama-samang pag-aralan, yung fruit of kindness. Una sa lahat, ating pong gustong makita what the Bible tells us about kindness and God. Ano po ang sinasabi ng salita po ng Diyos patungkol sa kindness o sa kabaitan at sa Diyos? Letter A, number 1, God, kindness is part of His character. Yung pong kabaitan ng Diyos ay bahagi ng katangian po ng Panginoon. The Bible tells us that kindness is a part of His character. Bahagi po ng katangian ng Panginoon. Nung ipinahayag po ni Moses ang kanyang pangalan at character kay Moses, ito po ang sinabi ng Panginoon kay Moses, Exodus chapter 34, verse 6. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. So makikita po natin dito na yung pong kindness, yung God's kindness has to do with compassion, grace, love, and faithfulness. Yung pong kabaitan ng Diyos, base po sa talatang binasa natin, 34, Exodus 34 verse 6, ito po yung may kinalaman sa kanyang kahabagan, sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig, at sa kanyang katapatan. Kaya pag sinabi po natin kindness, nakapaloob po doon yung pong kahabagan ng Diyos.
nakahabag po doon, nakapaloob po doon yung biyaya ng Diyos, nakapaloob po doon yung pag-ibig ng Diyos, nakapaloob po doon yung katapatan po ng ating pong Panginoon Diyos. Yung the Hebrew word translated love in this verse, sa Exodus 34 verse 6, yung pong the word love, yung Hebrew word translation po nito, ay tumutukoy sa kindness, mercy, and faithfulness of God. So yung pag-ibig po, yung love, sa Exodus chapter 34 verse 6, ang Hebrew translation po nito ay tumutukoy sa kindness, mercy, and faithfulness of God. So, ibig sabihin, pag tayo pinagsalita ng pag-ibig, nakapaloob po yung kindness, nakapaloob po yung mercy at faithfulness of God. Kapag tayo pinagsabi ng faithfulness, nakapaloob din po ito yung mercy, yung kindness, at pag-ibig po ng ating pong Panginoon Diyos. Sa pag binanggit po natin ang love, mercy, and faithfulness, nakapaloob po doon yung kabutihan, kabaitan po ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi po ng Psalms 136 verse 1, good evening kay Cecil, nanonood po siya, pamangkin ko, taga-Binyang. Psalms 136 verse 1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Yung the word love, na binanggit po dito sa Psalms 136 verse 1, the word translated love in this verse, Psalms 136 verse 1, is the same word we find in sa Exodus chapter 34 verse 6. Refers to love. Love refers to kindness, mercy, and faithfulness of God. So dito po sa binasa nating talata, yung pong Psalms 136 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Ito pong pag-ibig nito ay tumutukoy sa kanyang kabaitan, sa kanyang kahabagan, at sa kanyang katapatan. Ulitin po natin. Kapag binanggit po natin sa salatang pag-ibig, nakapaloob po doon yung kindness, mercy, and faithfulness of God. Pag binanggit po natin sa salatang faithfulness, nakaloob po pa rin po doon yung pong mercy, kindness, and love of God. Kaya pag binanggit natin yung kindness, yung kabaitan ng Diyos, nakapaloob yung pag-ibig ng Diyos, nakapaloob yung kahabagan ng Diyos, nakapaloob yung pong katapatan ng ating Panginoon. God, kindness is part of His character. Yung pong kabaitan ay bahagi po ng karakter ng Diyos. Kailanman hindi po mawawala sapagkat bahagi ng kanyang kalikasan, bahagi ng kanyang karakter, bahagi ng kanyang pagkatao po, yung kabaitan. Likas yung kabaitan po ng ating pong Panginoon Diyos. Kamapalad po tayo sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay sobrang bait sa atin. So God kindness is part of His character. Another, God kindness lead us to repentance. Yung pong kabaitan ng Diyos ay umaakay sa atin sa pagsisisi. Good evening kay Sister Aina. Ang sabi po ng Romans chapter 2 verse 4, Or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance, and patience, not realizing that God kindness leads you toward repentance? Not realizing that God's kindness leads you toward repentance. Yung kabaitan ng Diyos ay umaakay o nag-aakay sa atin sa pagsisisi. Yun po yung katotohanan. Kapag tayo po yung merong ginawang mali, lahat naman tayo po bilang mananampalataya, hindi lang po tayo perfecto. Minsan tayo po ay sumasablay. Nakagawa po tayo ng mali. At kapag tayo po ay nakagawa ng mali, pag naisip po natin yung kabutihan ng Diyos, ito po yung mag-aakay sa atin. Mag-aakay sa atin sa pagsisisi doon sa ginawa po nating kasalanan. Bakit ang dilim ng background? Madilim po ba ang background? Parang madilim na. Pero okay lang po kung madilim yung background. So ulitin po natin, yung kabaitan po ng Diyos ay umaakay sa atin sa pagsisisi. Ano man ang nagawa natin kasalanan, kapag atin pong naisip yung pong kabaitan ng Diyos, aakayin po tayo nito sa pagsisisi. Good evening kay Pastor Vincent Licanda, si Bako. Good morning, good evening Pastor. Ulitin po natin, God kindness lead us to repentance. Yung pong kabaitan ng Diyos ay umaakay sa atin sa pagsisisi. Kapag narinig po natin yung judgment of God, yung kahatulan ng Diyos, ano po yung ating pakiramdam? Sa palagay po natin, kapag narinig po tayo yung God's judgment, yung kahatulan ng Diyos, ano po yung nararamdaman natin? Marahil ay may halong takot, marahil ay may pangamba,
marahil ay may pag-aalinlangan. So, marahil iba-iba po yung nararamdaman natin kapag narinig natin yung God's judgment. Pero pag narinig po natin yung kabaitan ng Diyos, yung kindness ng Diyos sa atin, ano po nangyayari? Kapag narinig po natin yung kindness ng Diyos at yung kabaitan ng Diyos sa atin, ito po yung nagdadala sa atin para po tayo mas lalong lumapit sa ating Panginoon Kristo at talikuran yung ating pong ginawang kasalanan. Yun po yung katotohanan. Lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon kapag atin pong narinig kung gaano po kabait yung Diyos sa atin. At tumatalikod po tayo sa ating kasalanan because the kindness of God lead us to repentance. Yung pong kabaitan ng Diyos ay nag-aakay sa atin doon po sa pagsisisi sa ating ginawang kasalanan. Ganun pa man, kinakailangan po nating, wag po nating babaliwalain yung pong kindness of God. We need to be careful that we never take God's kindness for granted. Wag po nating babaliwalain. Sa Apostol Pablo, nag-warning po siya sa Romans chapter 11 verse 22. Nag-warning po siya. Sabi po dyan, Romans chapter 11 verse 22. Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. Naging mabaksik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. So dito po ay pinapalalahanan po tayo ni Apostol Pablo na isaalang-alang po natin yung kabaitan at kabaksikan ng Panginoon. Ang Diyos po natin hindi lang po sa mabait, siya po ay mabaksik. Sabi po dito makikita natin ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. So, ang ibig sabihin, ang Diyos po natin ay mabuti, kind, pero dapat natin isipin, sa alang-alang, ang Diyos po natin is mabagsik, stern. Kaya sabi dito, kung mananatili ko sa Kanyang kabutihan, kung hindi kayo ay puputulin din. Kasi po ang tinutukoy po dito, ang pinaka-context po nito, tayo po bilang mga hentil, tayo po galing sa olibong ligaw. Naduktong sa tunay na olibo na walang iba kundi si Jesus Cristo dahil po sa ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, yung ibang sanga ay pinutol upang tayo po na galing sa sanga ng olibong ligaw ay iduktong sa tunay na sanga na walang iba kundi si Jesus Cristo. Yan sabi niya dito, kung yung tunay na sanga pinutol, tayo pa kaya na idinuktong lang. Kaya sabi dito, patuloy po tayong, kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi naman kayo puputulin din. Kung yung tunay na sanga pinutol, tayo pa kaya na naduktong lamang sa tunay na punong ulibo. Amen. God kindness leads us to repentance. Yung pong kabaitan ng Diyos ay nag-aakay sa atin para po tayo ay magsisi sa ating pong mga kasalanan. Salamat po sa Panginoon. Dahil po sa sobrang kabaitan ng Diyos sa atin na andito pa rin po tayo. Nagsusurvive sa napakarami po nating naranasan. Lahat po tayo, iba't iba yung naranasan natin bilang mananampalataya. Iba-iba yung ating pong mga struggle. Iba-iba po yung naranasan natin sa buhay. Pero dahil po sa kabaitan ng Diyos, hindi po tayo perfecto. Sumasablay tayo eh. Hindi dahil pastor ako o ano man tayo, hindi na tayo nagkakamali. Nagkakamali po tayo. Minsan, tayo po ibisan ay pasaway pa rin. Subalit, minsan kasi pag tayo nakagawa ng kasalanan, at pinaalala sa atin ng Diyos yung Kanyang kabaitan sa atin, yun po yung nag-aakay sa atin, para tayo lumapit sa Panginoon at magsisi sa atin pong mga ginawang kasalanan. God, kindness, leads us to repentance. Amen. Nag-aakay sa atin sa pagsisisi. Palakpakan po natin si Lord. Ako lang napalakpak. Hallelujah. Yung pong kabutihan ng Diyos ay bahagi ng Kanyang kalikasan. God, kindness, lead us to repentance. And number 3, letter C, Jesus' life was full of kindness. Yung buhay po ng ating Panginoon Kristo ay puno po ng kabaitan. The Bible shows us how Jesus' life was full of kindness. Si Jesus Christ po bilang anak ng Diyos, Kanya pong ipinakita, inalarawan ang lahat ng bunga ng Espiritu Santo sa Kanyang buhay. The fruit of the Holy Spirit is Jesus Christ.
Amen. Lahat ng bunga ng Espiritu Santo, ipinakita ni Kristo sa kanyang buhay nung nasa buhay nagkatawang tao. Amen. Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Lahat po yan ay nasa ating pong Kristo. The fruit of the Spirit is walang iba kundi ang ating pong Panginoong Kristo. Amen. At yung kabutihan ng Panginoon, ito po i-display niya. Maliwanag na maliwanag nung siya po yung nakatuwang tao at siya po yung nagministero dito sa lupa for 3 years. Matthew 9:36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nanlulupaypay at litong-lito para mga tupang walang pastol. Amen. Sabi po dito, nang makita niya ang napakaraming tao, siya po yung nahabag sapagkat sila po yung nanlulupaypay litong-lito para mga tupang walang pastol. Jesus was full of compassion on people, full of kindness on people, and turned that compassion and kindness into action. Ang ating pong Kristo, punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng kabaitang kabutihan sa kanyang sa kapwa natin tao. At yung pong kabaitan na yon, yung compassion na yon, ginawa po, ipinamuhay niya, turn into action, isinagawa niya. Nagpagaling po siya ng mga may sakit. Di ba, pag pinag-aralan natin, nagpagaling po siya ng mga may sakit. Nagpakain po siya ng mga nagugutom. Nagpagaling ng mga iba't ibang uri ng sakit karamdaman. Siya po ay nagturo sa napakaraming tao. Siya po ay nagkaroon ng panahon sa mga tao. Siya po ay kumain at naupo kasama yung mga kasalanan at kanya pong pinatawad yung mga taong nagpako sa kanya sa krus. Amen. Yung po yung, lahat ng ito ay act of kindness ng ating pong Panginoong Kristo. Amen. Yung mga tao mismong nagpako sa kanya sa krus, sabi ng Panginoon, Lord, patawarin mo sila sapagkat hindi na alam ang kanilang ginagawa. Lahat po ito ay act of wonderful acts of kindness ng ating Panginoon. But the ultimate act of kindness was when Jesus laid down His life for us on the cross. Yung pinaksokdulang gawa ng kabaitan ay nung pong isinugo, inilay down, o inialay po ni Kristo ang kanyang buhay para sa ating sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung ultimate act of kindness. Wala na pong papantay doon sa ginawang, yung act of kindness na ginawa ng Panginoon sa atin. Isinugo o inilay down, inialay ang kanyang buhay para sa atin, namatay sa krus ng Kalbaryo upang dalhin yung bigat ng ating pong mga kasalanan. It is the ultimate act of kindness. Wala nang pong papantay doon. Walang sino man ang kayang gumawa ni Kristo. Walang sino man ang pwedeng mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa mga tao makasalanan. Sabi po ng Romans 5, God demonstrates His own love for us. When we are still sinners, Christ died for us. Nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo yung mga makasalanan, mga pasaway, mga rebelde. Kaya nga po, ultimate act of kindness. Kanya pong inaalay ang kanyang buhay sa ating mga makasalanan, sa ating mga pasaway, mga rebelde sa Diyos. At wala pong sino mang tao ang makagagawa niyan. Walang sino mang tao ang kayang ialay ang kanyang buhay sa kapakanan ng mga makasalanan. Sabi nga ng Bible sa Romans chapter 5, verse 6-7, marahil, rare, bihira sa tao ang gagawa ng gano'n. Maari pa, sabi hindi, maari pa dahil sa mabuti ang tao, pwedeng ialay, pero bihira. Pero sabi ng Romans 5, but God demonstrate His own love for us when we are still sinners. Christ died for us. Walang pwedeng pumantayan sa act of kindness na ginawa ng ating Kristo, na kanya pong inialay ang kanyang sariling buhay para sa atin, para po tayo maligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. The riches of God's kindness and grace were never more full display than when Jesus Christ gave His life for us on the cross. Amen. Pag yung pong grace ng Panginoon, ang binanggit po dito is the riches of God's grace. Yung pong biyaya ng Diyos, nakapaloob po doon yung kindness ng Diyos. Amen. God, the riches of God's kindness, the riches of God's grace ay na-display nung ating pong Kristo ay ibinigay ang kanyang sariling buhay sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Hallelujah. Yun po yung pinaka-ultimate act of kindness. Wala pong pwedeng makapantay nito.
Hallelujah. Dahil po nakita ng Panginoon na ang tayo po hindi maliligtas sa pagsunod sa mga kautusan. Napakarami pong kautusan sa Old Testament. At ang tayo hindi maliligtas dahil sa pagsunod. Sa napakarami, isa lang ang malabag mo, under curse ka na, sabi ng Bible. So, ang ginawa ng Panginoon, isinugo si Kristo, nagkatawang tao, na muna isang alipin, na naging masunod ka sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ultimate act of kindness na ginawa po ng Diyos sa atin. Amen. Praise the Lord. Roman number 2, kindness and God's grace. Yung kabaitan at biyaya po ng Panginoon. What is the relation between God kindness and His grace? God kindness and grace go together in the Bible. Yung pong kabaitan at biyaya ng Diyos ay laging magkasama sa Biblia. God kindness is a part of God's grace. God kindness is undeserved. God kindness is undeserved. Ang kabutihan po ng Diyos ay hindi nararapat para sa atin. Hindi po tayo karapat-dapat sa kabaitan po ng ating pong Panginoon Diyos. God's kindness is undeserved. Hindi tayo karapat-dapat sa kabaitan po ng Diyos. Sabi po ng Titus chapter 3 verse 4, But when the kindness and love of God our Savior appear, sabi ng verse 5, He saved us not because of righteousness we have done, but because of His mercy. Nang yung kabaitan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas ay dumating, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa mabuting bagay na ginawa natin, but because of His mercy, dahil po sa kanyang biyaya. At sa tuloy sinabi natin, yung biyaya, yung mercy po ng Panginoon, nakapaloob yung kanyang kabaitan. Amen. The kindness that God has shown us in Christ is complete, undeserved. It is the exact opposite of what we deserve. Yung kabaitan po ng Diyos na ipinakita kay Kristo, hindi po tayo karapat-dapat. Kabaliktaran ang nararapat po sa atin. Amen. Hindi po karapat-dapat sa atin yung kabaitan ng Diyos. Ang karapat-dapat sa atin yung kabaksikan ng Diyos. Hindi karapat-dapat sa atin yung kabaitan ng Diyos. Ang karapat-dapat sa atin yung punishment ng Diyos para po sa ating mga ginawang kasalanan. Amen. Yun po yung karapat-dapat sa atin. Pero yung hindi karapat-dapat sa atin, yun po yung ibinigay ng Diyos sa atin. Ang karapat-dapat sa atin, parusa ang binigay ng Diyos, pag-ibig, pagpapatawad. Ang ipinakita niya yung kabaitan sa atin. Hindi po tayo niligtas ng Diyos dahil tayo po ay mabait. God did not save us because we are kind, but because He is kind. Amen. Iniligtas niya tayo hindi dahil tayo mabait, kundi dahil po siya ay mabait. God kindness is undeserved. Hindi tayo karapat-dapat. Yung nga yung kagandahan. Yung po yung biyaya ng Panginoon eh. Yung hindi karapat-dapat sa atin, yun po yung ibinigay ng Diyos sa atin. At yung karapat-dapat sa atin, hindi po yun ang binigay ng Diyos sa atin. Ang karapat-dapat sa atin, parusa nga eh. Ang karapat-dapat sa atin ay yung kabaksikan ng Diyos eh. Pero hindi po ganun ang binigay. Ang ibinigay ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan, kabaitan, yung pagpapatawad, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang masaganang biyaya. Hallelujah. God kindness is undeserved. Another, God kindness is unearned. Yung pong kabutihan ng Diyos, hindi po natin ito kikitain. Hindi mapapasa atin yung kabutihan dahil tayo po ay gumawa ng anumang bagay. It is unearned. Hindi po natin kikitain. God kindness is not only undeserved, but the Bible also says that God kindness is unearned. Pag sinabing unearned, hindi mo kikitain. Hindi mapapasayo yung kabaitan ng Diyos dahil gumawa ka ng isang bagay ng maganda. Hindi po ganon. Unearned. Hindi natin kikita. Ito po kusang ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi po napasa atin dahil tayo gumawa ng mabuti. Hindi napasa atin dahil tayo gumawa ng anumang bagay. Sapagkat ito po ay unearned. Ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin. Ephesians chapter 2 verse 9, sapagkat yung kabaitan ng Diyos, bahagi po ng kalikasan ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 9, For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen. God's grace is something we receive by faith, rather than something we earn by our works. Ganon din po ang kindness. Kindness is part of God's grace. So yung pong kindness of God ay isang bagay na ito po ay napasa atin because of our faith. Hindi ito napasa atin dahil ito po ay kinita natin dahil sa ating mga ginawang mabuti. Hindi po ganoon. God's kindness is something we receive by faith, rather than something we earn by our work.
yung kabutihan ng Diyos, hindi natin kinita. Ito po ay natanggap natin, excuse me po, ito po ay natanggap natin dahil sa ating pananampalataya, hindi sa pamagitan ng mga bagay na ginawa po natin. Amen po ba? God kindness is an earn. Miski ano po ang gawin ng tao, hindi niya kikitain. Hindi mapapasa kanya yung kindness ng Panginoon sa mga bagay na gagawin niya. Yung kindness ng Diyos, ito po tinanggap natin dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang kabaitan po ng Diyos nakapaloob sa masaganang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Amen. By God's grace by definition is something that is unearned. If we could somehow earn it, it should not be grace. Kung yung pong biyaya ay kaya natin kinain, kaya po natin kitain, hindi na po ito biyaya. Kasi ang biyaya, ito po ay kaloob ng Panginoon. Free gift of God. Natanggap natin by faith. Yung kabutihan ng Diyos, yung kabaitan ng Diyos, natanggap natin by faith. Hindi natin kinita. Hindi na pa sa atin kasi tayo po'y gumawa ng isang bagay na maganda. Hindi po ganoon. Kundi yung kabaitan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, ito po'y natanggap natin dahil sa ating pananampalataya. God's grace and kindness is undeserved and unearned. Another, God's kindness should motivate us to be kind to others. Yung pong kabutihan ng Diyos ay dapat mag-motivate sa atin, mag-encourage sa atin na maging mabait din tayo sa ating kapwa. Sabi po ng Matthew 18:33, shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Naawa ako sa inyo, hindi ba dapat ka rin sanang mahabag sa iyong kapwa? Amen. Sa madalit salita, dahil po ang Diyos po natin ay mahabagin, dapat din po tayo maging mahabagin sa ating kapwa. Dahil po ang Diyos natin ay sobrang bait sa atin, dapat maging mabait din po tayo sa ating kapwa. Amen po ba? Kasi ang Diyos po natin ay mabait sa atin. So dapat maging mabait din po tayo sa ating kapwa. Yung kabaitan ng Diyos na nararanasan po natin araw-araw, yun po ang dapat mag-motivate, dapat mag-encourage atin para po tayo ay maging mabait sa ating pong kapwa. Mananampalataya man siya o hindi. Sabi nga po ng Bible, love your enemy. Hindi po ba? Ulitin po natin, yung kabaitan po ng Diyos, ang dapat mag-motivate sa atin, mag-encourage sa atin, mahalin din po natin yung ating kapwa. But we shouldn't be kind to others simply out of obligation. Pero hindi po tayo magiging mabait sa ating kapwa dahil obligasyon po natin, hindi po gano'n. Tayo po, ang Diyos po natin ay mabait sa atin, tayo po mabait sa ating kapwa sapagkat ang Diyos po natin ay mabait sa atin. Ito po ginagawa natin mula sa puso, out of love. Mula po sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen. We should deserve to be kind to others because we want to be like our Heavenly Father. Amen. Kaya dapat po tayong mag-desire, magkaroon ng pagnanasa na maging mabait sa ating kapwa sapagkat ang Diyos po natin ay mabait sa atin at gusto po natin maging katulad ng ating Heavenly Father. Sapagkat ang kabaitan, ito po'y bahagi ng karakter po ng Diyos. At dapat maging bahagi po ng karakter natin. Hindi lamang tayo mabait sa mga taong mabait sa atin. Di ba? Mabait tayo sa lahat ng tao. Yung tao man hindi mabait sa atin, kailangan maging mabait pa rin po tayo sapagkat yung po sinasabi ng Bible. Sapagkat ang Diyos po natin, sobrang bait sa atin, dapat mag-motivate sa atin, mag-udyok sa atin, mag-encourage sa atin, maging mabait sa lahat ng tao, maging doon sa mga taong hindi mabait sa atin. Kasi po, nung tayo po hindi mananampalataya, tayo po naman din ay mabait eh. Pero peking kabaitan eh. Kasi nung tayo mananampalataya, mabait tayo doon sa mga tao, mabait sa atin. Pag yung tao hindi na mabait sa atin, hindi na tayo mabait sa kanila, salbahin na tayo sa kanila. Di ba? Kasi wala yung bunga ng Espiritu Santo eh. Pero dito po, dahil ang Diyos po ay mabait sa atin, dapat yun na mag-motivate, mag-encourage sa atin para maging mabait tayo sa ating kapwa, maging doon sa mga taong hindi po mabait sa atin. Luke chapter 6 verse 35 and 36. But love your enemies, sabi po dito. Do good to them and lend them without expecting to get anything back. Subalit, mahalin nyo ang inyong kaaway. Gawan nyo sila ng mabuti at magpahiram kayo na hindi kayo umaasa na kayo babayaran. Sabi ni Jesus, but love your enemies. Kaya ba natin mahalin ang kaaway? Sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero dahil si Kristo nasa puso po natin, at dahil si Kristo mahal ang lahat ng tao, yun po yung inutos, love your enemies. Yung pag-ibig, kalakip po doon yung kabaitan.
Kasi kaya nga po tayo naging mabait sa ating kapwa kasi nakapaloob po yung pag-ibig. Kung wala po yung pag-ibig, ay hindi po tayo kailanman magiging mabait sa ating kapwa. Nakapaloob yung pag-ibig ito sa kabaitan eh. Kaya tayo po na nagiging mabait sa ating kapwa, miss hindi po sila mabait sa atin. Sabi po ulit, Luke 6:35-36, love your enemies. Do good to them. Gumawa ka ng mabuti sa kanila and lend to them without expecting to get anything back. Pahiramin sila na hindi ka umaasa na ikaw ay babayaran. Di ba? Ganun po yung tunay na mananampalataya. Pag may humiram sa'yo, pinahiram mo siya kasi kailangan niya, pinahiram mo siya kasi mahal mo siya, pinahiram mo siya kasi mabait ka sa kanya, kasi mabait ang Diyos sa atin, na hindi ka nag-e-expect na babayaran ka. Pero kung bayaran ka, praise the Lord. Kasi yun po yung pag-ibig at kabaitan ng Diyos eh. Yung ginawa ng Diyos sa atin, yung ultimate act of kindness na ginawa ng Diyos sa atin, nasa po kanya pong inilay down yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Wala po siyang iniintay na kapalit sa atin. Wala siyang iniintay na kapalit. So yun po yung inaasahan ng Diyos sa atin. Na tayo po, pag gagawa ng act of kindness sa ating kapwa, hindi po tayo nag-iintay ng kapalit. O kung meron pong sakasakali nangangailangan, na talagang nangangailangan ng tulong at tumiram sa atin, pahiramin po natin, na punong-puno ng pag-ibig, na hindi po natin i-expect na babayaran pa tayo. Kung bayaran tayo, praise the Lord. Kung hindi, praise the Lord pa rin po. Yun po yung act of kindness na ipinakita po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabi po dito, basahin po muli natin. Luke 6:35-36. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Sabi ng verse 30. Then your reward will be great, that you will sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Sabi po, be merciful just as your Father is merciful. Bilang mga anak ng Diyos, we should be kind to others, not simply out of obligation, but because God is kind to others and we want to be like our Heavenly Father. Tayo po ay dapat maging mabait sa ating kapwa, hindi dahil ito'y obligasyon natin, kundi dahil ang Diyos po'y mabait sa kanila at gusto po natin maging katulad ng ating Heavenly Father. Amen. Be kind, be merciful just as your Father is merciful. Sabi po niya, be kind as your Father is kind. Gumawa po tayo ng act of kindness sa ating kapwa sapagkat ang Diyos po natin ay gawa ng ultimate act of kindness nung kanya pong inilay daw ang kanyang buhay para po sa atin. Hallelujah. When we consider God's kindness in relation to His grace, we see three things in particular. God's kindness is undeserved. Hindi po tayo karapat-dapat sa kabaitan ng Diyos, pero ibinigay sa atin ng Diyos sa kabaitan sa pamagitan ng ating pananampalataya. We receive kindness by faith. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay sa atin ng Panginoon. God, kindness is unearned. Hindi po natin kailanman kikitain. Hindi na pa sa atin ang kabaitan ng Diyos dahil gumawa tayo ng mga bagay na mabuti. Hindi po ganoon. Kundi yung kindness of God, the grace of God, ay natanggap natin by faith. And God's kindness should motivate us to be kind to others. Yung pong kabaitan ng Diyos sa atin ang dapat mag-motivate sa atin para po tayo ay maging mabait din sa ating pong mga kapwa. Hallelujah. Romans number 3, growing in grace. Paano tayo lalago sa ating kabaitan? What the Bible tells us about growing in kindness. Kasi po yung kabaitan nasa atin eh. Kinakailangan palaguin po natin. Yung pong kabaitan na nasa atin na. Kinakailangan mag-grow. Parang binhiya itinanim sa puso natin. Kinakailangan palaguin po natin. There are 5 things we can do to start growing in kindness. Meron po 5 bagay na pwede natin gawin para lumago yung ating pong kabaitan. Ulitin po natin, yung kabaitan nasa atin eh. Pero kinakailangan natin palaguin. Paano po lalago yung ating kabaitan? Number 1, letter A, consider God's kindness to us in Christ. Ating pong isaalang-alang yung kabutihan po ng Diyos sa atin sa pamagitan po ng ating sa Kristo. Kasi po yung kabutihan ng Diyos ay ipinakita niya sa atin sa pamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Sa pamagitan po ng sacrifice na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Doon niya po ipinakita yung kabutihan ng Diyos. Kaya, consider God's kindness to us in Christ.
Sa alang-alang po natin, yung kabutihan ng Diyos na pinakita ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 7, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ. Sabi po dito, ulitin natin, in order that in the coming ages we might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ. Hallelujah. Yung masaganang biyaya po ng Diyos ay ipinakita sa atin sa pamagitan kanyang kabaitan sa atin, sa pamagitan po ng ating Panginoon. Meron po bang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos na isinugo niya ang kanyang anak dito sa mundo para mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong kasalanan? Meron bang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos? Meron po ba? Ang sabi ng Bible, wala. Wala pong pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin nung sinugo sa Kristo sa krus ng Kalbaryo at namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. Wala pong pag-ibig tayo makikita ng tao. Walang ibang pag-ibig. Meron bang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na namatay sa krus ng Kalbaryo in our place? Tayo po dapat yung pinarusahan. Tayo dapat yung ipinako sa krus. Pero lahat ng parusa na para sa atin, inako ng ating Kristo. Meron bang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos? Wala po. Wala pong taong gagawa ng ganoon. Walang tao na kanya pong iaalay ang kanyang sariling buhay in place sa mga taong makasalanan. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. We are talking about the incomparable riches of His grace expressed in the kindness to us in Jesus Christ. Ito po yung hindi maikumparang kayamanan ng biyaya ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ng kanyang kabaitan sa atin, sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Sabi po dito, slow connection. Mukhang mahina yung signal. Hallelujah. And when we consider God's amazing kindness extended to us in Christ, that will motivate us to be kind to others in return. Kapag atin pong sinaalang-alang, yung pong masaganang, yung pong kamanghamangang kabaitan ng Diyos na in-extend sa atin sa pamagitan ni Kristo, yun po yung dapat mag-motivate sa atin, mag-encourage sa atin para mahalin din po natin yung ating kapwa, miski yung kapwa natin hindi po nagmamalasan, miski yung kapwa natin hindi mabait sa atin. Kind to everybody. Yung pong pagiging mabait, wala pong pinipili yan. Hindi tayo mabait dahil sa tao yung tayo mabait sa atin, kundi lahat ng tao mabait sa atin, salbay sa atin. Sabi ng parang, be kind to others. Kung paano siya maging napakabuti sa atin, napakabait sa atin, sinabi po na, yun po ang dapat mag-motivate sa atin para tayo maging mabait sa ating kapwa. Sa sarili natin, hindi natin kaya, pero sa biyaya ng Diyos, yung banal na Espiritu nananan sa atin, magbibigay sa atin ng kakayanan para maging mabait po tayo sa ating kapwa. Dahil yung ating pong Diyos ay sobrang bait sa atin. Hallelujah. So, paano po lalago yung ating kabaitan? Paano po lalago ang ating kabaitan? Consider God's kindness to us in Christ. Sa alang-alang po natin yung pong kabaitan ng Diyos sa atin. Pangalawa, para po tayo lumago sa kabaitan, sa kindness, give sacrificially to those in need. Magbigay po tayo sacrificially doon sa mga nangangailangan. Ano po ba yung sacrificial giving? Yung sacrificial giving, nagbigay ka na nasaktan ka. Halimbawa, ganito. Halimbawa, meron kang 5,000 pesos at meron nangangailangan na binigyan mo ng 100 pesos. Hindi po sacrificial giving kasi hindi ka nasaktan dun Kasi barya dun yun Di ba? Hindi sacrificial. Ang sacrificial giving, ang pera mo ay 5,000, meron tao nangangailangan, ibinigay mo yung lahat. Yung buo, 5,000. Yun po yung sacrificial giving. At ang sacrificial giving, meron ka pero nangangailangan ka rin. Pero dahil doon sa kabutihan ng Diyos na naranasan mo, itinulong mo sa kapwa mo. Sacrificial giving. Sabi po dito, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace God has given to the Macedonian church. In the midst of very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty well up in rich generosity. Sabi po sa Tagalog,
Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas pala ang palad sa pagbibigay. Sa kabila po ng kanilang paghihikahos, sabi po dito, sa kabila ng kanilang paghihikahos, pero sila po yung masayang masaya pa, bukas ang palad sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Yun po yung sacrificial giving. Sa kabila ng kanilang paghihikahos, sa kabila ng sa kanilang paghihirap, sila po yung masaya pang magbigay sa kanilang kapwa. Sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin sila at bukas palad na magbigay sa kanilang kapwa. Yun po yung sacrificial giving. Nangangailangan ka rin. At yung hawak mo ay kailangan mo, pero dahil may nangangailangan, ibinigay mo. Amen. Yun po yung sacrificial giving. Their giving was not only generous but sacrificial. Hindi lang generous, kundi sacrificial talaga. Kasi naghihikaw sila eh. Kailangan din nila yun eh. Pero dahil sa naramdaman nila yung kabaitan ng Diyos sa kanila, yun po yung nag-udyok sa kanila para sila po yung maging mabait sa kanilang kapwa. Out of, mula po sa kanilang kahirapan, paghihikos, bukas palad pa rin po sila at masaya sa pagturong sa mga nangailangan. Yun po ang isa para po tayo lumago sa ating kabaitan. Sacrificial giving. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sake He became poor, so that through His poverty you might become rich. Sabi po dito kung babasa ng ating tatalisin sa Tagalog. Sapagkat alam natin na yung biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, bagamat siya ay mayaman, pero dahil sa ating kapakanan, siya po'y naging mahirap upang sa pamagitan ng kahirapan, tayo po ay maging mayaman. Jesus is the ultimate example of sacrificial giving because He gave the ultimate sacrifice in giving of Himself. Si Kristo po yung example ng ultimate sacrificial giving. Kasi bakit? Ibinigay niya. Yun yung sacrificial giving. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Isinakripisyo. Ibinigay para sa atin. Para tayo maligtas sa kaparusahan ng kasalanan. As Christians, we should also give sacrificially to those who are in need. Amen. Sacrificially. Katulad po ng mga Macedonia. 1 John chapter 3, verse 17 to 18. If anyone has material possession and sees his brothers in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Sabi dito, kung sino man ay merong pag-aari at nakita niya kanyang kapatid ay nangangailangan at siya'y hindi niya out but has no pity, hindi siya naawa, paano yung pag-ibig ng Diyos ay makikita sa kanya? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and truth. When we give sacrificially to others in need, we not only model ourselves after Jesus, but we open ourselves up to growing in His kindness and love. Sacrificial giving. Yung pagbibigay na nasaktan ka, sakripisyo nga yan eh. Di ba? Yung kailangan mo yung pera, kailangan mo siya. Pero dahil mas may nangangailangan, masaya kang ibinigay, itinulong sa iyong kapwa. At pag ginawa po natin yan, hindi lang po natin minomodel ng sarili natin after Christ, kundi pinakikita po natin na tayo po ay lumalago sa ating kabaitan at pag-ibig po ng ating pong Panginoong Diyos. Pero hindi po laging pera ang sinasabi nating sacrificial giving. Pwede nating isacrifice yung ating pong time. Diba? Sacrificial giving ng ating time sa Panginoon. Yung sacrificial ng oras natin sa kapwa po natin. Na tayo gumugugol ng oras para ibahagi sa kanila yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Amen. We grow in fruit of kindness anytime we sacrifice money, time, and convenience to help others person in need. Hallelujah. So, paano po tayo lalago sa ating pong kabaitan? Paano tayo lalago? Consider God's kindness to us in Christ. Number 2, give sacrificially to others. And number 3, speak a kind words to someone today. Magsalita ka ng mabuting salita sa iyong kapwa. Proverbs 12:25. An anxious heart weighs a man down, but a kind word cheer it up.
Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Di ba totoo po yan? Kapag ang tao po ay mabigat na yung nararamdaman, pagkatapos magbibigay ka ng pananalita na nakaka-discourage, sa halip na naman, lalo pong manghihina yan. Di ba? Pero pag nanghihina ang kapwa mo, pero meron kang binigay na word of kindness, mabuting salita, yun po yung nagpapalakas sa kanila eh. Hindi po natin alam kung ano yung discouragement at disappointment na nararanasan ng ating kapwa. Yung kanilang nararamdaman, pwede po natin pabigatin kapag tayo po yung magbibigay ng mga discouragement word. Di ba? Yung may dala-dala na siya, ang bigat na ng kanyang pinagdadaanan, may mga problema, pagkatapos yung salitang maririnig sa atin ay discouraging word, ay panalitang hindi maganda, ay lalo silang manghihina, lalo silang maglulugmok. Pero, sa kabila ng kanilang nararanasan, we speak a kind word to them, in the midst of their struggle, sila po ay lumalakas. Nalilip up po siya. Di ba? Napapalakas. Maging tayo. Di ba? Pag may nararamdaman tayo, may pinagdadaanan tayo, bakit may dumating sa ating kaibigan o kapatira, magsasalita ng word of kindness, Brad, kaya mo yan. Kaya mo yan kasi naandyan ang Panginoon. Kaya mo yan kasi si Kristo nasa iyo eh. Di ba? Pero yung bigat na bigat ka na, pagkatapos may dadag, ay, naku, delikado ka na dyan. Hindi mo kaya yan. Isuko mo na yan. Tumalikod ka na sa Panginoon. Lalo kang babaksak. Pero yung word of kindness, na marinig mo sa iyong kapwa na ikaw ay may pinagdadaanan, yung topic lang sa balikat mo sa sabi, Brad, kaya mo yan. Kasi na kay Kristo tayo. Yun po yung kalakasan natin. At magbibigay na kalakasan, a kind word cost us nothing. Libre po. Yung mabuting salita na ibibigay na libre yan. Wala namang bayad yun eh. Speak a kind word to someone today. Kung may katabi ka ngayon, tingnan mo yung katabi mo, kung meron kang katabi. Magsalita ka ng kind word sa kanya. Amen. Praise the Lord. Speak a kind word to someone else. Yun po ay makakatulong para lumuko yung ating kabaitan. Kailangan natin kind word. Kasi sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran, lahat naman tayo may pinagdadaanan, at sa kabila ng ating mga naranasan, makakarinig ka pa ng mga pasalitang hindi maganda, yung panalitang nagpapahina, talagang hindi po lalago yung ating kabaitan niya. Pero kapag yung kapwa natin, may pinagdadaanan, nakarinig na word of kindness sa atin, panalitang maganda, mabuti sa atin, yun po ay magbibigay ng kalakasan. At lalago po tayo. Lalago tayo sa ating kabaitan. Yung kabaitan ng Diyos nasa atin eh. Pero kinakailangan natin palaguin. Amen. Another, para po lumuko yung ating kabaitan, remember God's promises for those who are kind. Alalahanin po natin yung pangako ng Diyos doon sa mga taong mababait. Sa mga taong gumagawa ng act of kindness sa kanyang kapwa. Meron pong reward na pangako ang Panginoon. Luke 6:35. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umasa ng anumang kabayaran, sa kayo'y malaking gantimpala ang tatamay nyo at kaya'y magiging mga anak ng Diyos na kataas-taas ng Diyos. Amen. Ganito po yan. Kapag tayo po'y gumawa ng act of kindness sa ating kapwa, huwag po nating i-expect na tayo tatanggap ng acts of kindness sa kanila. Ulitin po natin. Kung tayo po ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa, huwag nating asahan na ang babalik sa atin ay mabuting gawa din. Amen. Kasi minsan, gumawa ka ng act of kindness sa iyong kapwa, ang sukli hindi act of kindness. Minsan, iba yung sukli eh. Kaya nga, huwag tayong umasa. Kapag tayo gumawa ng kabutihan, kabaitan sa ating kapwa, ang balik ay kabutihan, kabaitan din. Kasi minsan, ang balik hindi eh. Pero hindi ibig sabihin, halimbawa ganito, kapag ikaw ay gumawa ng act of kindness sa iyong kapwa, at ang bumalik hindi act of kindness, hindi ganun ang balik, ibig sabihin, huwag tayong titigil. Hindi rin tayo titigil sa paggawa ng act of kindness. Kaya gumawa tayo ng act of kindness, ang balik ay hindi ganoon. Patuloy po tayong gumawa ng act of kindness. Sapagkat sabi ng Bible, pag hindi tayo nanawa, darating yung araw, mag-aani tayo. Amen. Nagtatanim tayo eh. Nagtatanim tayo ng act of kindness sa kanila. Ang sukli nila hindi maganda. Patuloy natin sa taniman ng act of kindness. Darating sa araw, mababago sila at ang sukli, act of kindness na rin. Pero ganito ulitin natin.
Kapag tayo po'y gumawa ng act of kindness sa ating kapwa, huwag nating asahan na yung balik ganun din. Pero pag tayo po'y gumawa ng act of kindness sa ating kapwa, sa Diyos po tayo umasa. Umasa tayo na ibabalik sa atin ng Diyos yung act of kindness na ginawa po natin sa ating kapwa, sapag ang Diyos po'y nangako ng reward doon sa mga taong mabait sa kanyang kapwa. Amen po ba? May pangako siya. So, doon po tayo sa Diyos umasa. Pag gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, huwag tayo mag-expect na kabutihan ibabalik sa atin. Pero umasa po tayo na ang balik, ang Diyos po ang magpabalik. Sabi ng Proverbs 11:17, a kind man benefits himself, but a cruel man brings trouble on himself. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan. Sabi ng Proverbs 19:17, he who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabaya. Amen. Yung act of kindness na ginawa po natin sa ating kapwa, may pangako ang Diyos po ang magbabalik ng act of kindness. He who is kind to the poor lends to the Lord. Yung taong mabait sa mahirap, sabi dito, ay parang nagpapautang sa Panginoon. Pagdating ng panahon, siya po yung magbabayad. Mayroong reward na pangako ng Diyos doon sa mga tao sa atin na mabait sa ating pong kapwa. Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Ang Diyos po natin ay hindi po unjust, parehas ang Diyos. Hindi niya makakalimutan yung mga ginawa natin pagtulong sa ating kapwa. Hindi po niya makakalimutan niya. Meron pong nakalaang reward. Amen. When we give, we are to give freely without seeking a reward for others. But God has promised to reward our kindness, so look to Him for our reward. Yun po yung sinabi natin kanina. Kapag tayo po'y gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, wag po nating asahan. Wag tayo umasa na susuklan tayo ng kabutihan. Umasa tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos po'y nangako ng reward doon sa mga taong gumagawa ng act of kindness sa kanyang kapwa. Hallelujah. Panghuli po, paano lalago ang ating pong kindness? Ask God to develop the fruit of kindness in our life. Hilingin po natin sa Diyos na palaguin, paunlarin yung pong bunga ng kabaitan sa ating mga buhay. At ang sabi ng Bible, 1 John 5:14, we have a confidence in approaching God that when we ask anything according to His will, He will hear us. Alam po natin na yung kabaitan ng Diyos, yung pong paglalago ng kabaitan ng Diyos sa ating buhay, ito po'y kalooban ng Diyos. Kaya pag hiniling po natin sa Diyos na palaguin yung ating kabaitan, ito po'y gagawin ng Diyos sapagkat ito po ay kalooban ng ating pong Panginoon. Hallelujah. So yun po yung 5 ways to grow in the fruit of kindness. Hallelujah. Consider God's kindness to us in Christ. Sa alang-alang po natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Give sacrificially to those in need. Magbigay po tayo ng sacrificial giving dun sa mga nangangailangan. Speak a kind word to someone today. Remember God's promise those who are kind and ask God to develop the fruit of kindness in our lives. Hallelujah. God's very character is marked by His loving kindness toward us. Yung pong mismong karakter ng Diyos ay markado ng kanyang loving kindness sa atin. Without God's kindness, we all be lost. God has been so kind to us in top. Ang Diyos po'y napakabait sa atin sa napakaraming kaparaanan. His greater act of kindness was sending His Son to die for us so we could be saved. God has been so kind to us and we must be kind to one another. We will grow in kindness as we allow the Holy Spirit to inspire our behavior, to change our behavior. Amen. Fruit of kindness. Yan po ay bunga ng Espiritu Santo. So napag-aralan na po natin the fruit of love, fruit of joy, fruit of peace, fruit of goodness, fruit of kindness. So nakalima na po tayo. So susunod na fruit, love, joy, peace, patience, goodness, kindness. Susunod po natin, pampito na pala tayo, fruit of gentleness. So, naka-alim na po tayo. So, tatlo na lang. Ulitin po na, napag-aralan natin, fruit of love, joy, peace, patience, goodness, kindness.
Susunod, gentleness, faithfulness, and self. Meron pa pong 3 tayong bunga ng Espiritu na pag-aaralan. Maraming pong salamat. Hanggang doon na lang po tayo. Medyo malabo po yung background at parang mahina po yata yung connection, mahina yung ayan, slow connection. Nakikita ko po. Kasi po ang ginamit ko ay yung aking tablet. Kasi po, dati kong ginagamit yung laptop, hindi ko po nagamit. So ang ginamit ko po ay itong tablet ko, so medyo malabo po. Hindi naman po mahalaga kung malabo o mali. Ang mahalaga po yung salita po ng Diyos na pinag-aralan po natin. So ulitin po natin, napag-aralan na po natin love, yung pong the fruit of love, joy, peace, patience, goodness, kindness. Meron pang 3. Gentleness, faithfulness, and self-control. Thank you po. Maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Maraming salamat sa mga salita mo na aming pag-aralan. Lord, thank you po sa fruit of love, joy, peace, patience, goodness, kindness. At sa susunod na pag-aralan ng gentleness, faithfulness, and self-control. Maraming salamat. Purihin ka, Panginoon. At dalahin po namin na pag-aralan po namin, ito po ay maging blessing sa amin. At i-exercise po namin, makita sa aming buhay. Yung pong pag-ibig, yung love, yung joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Makita sa amin, ito po yung pinag-aaralan namin upang ito po yung nasa amin na, pero pinag-aaralan para lumago po yung bunga ng Espiritu sa aming buhay at ma-i-apply po namin sa aming kapwa. Maraming salamat. Thank you po sa lahat ng nanood ng live. Sa manonood po na pray, pagpalain mo sila. I declare more blessing, more favor. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you hope. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan naman, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay dito nagtatapos. God bless po. Thank you kay Sister Ren Amana, si Ren Amano. Thank you, Ren. At salamat po sa lahat po ng nanood. God bless us. Pagpalay po tayo ng Panginoon. Praise God. Thank you, Sister Karen. Sa lahat po ng nanood ng live. Sa lahat po na thank you kay Ate Bioli. Yung po mga nag-share, nag-komento. Maraming salamat. Pagpalay po tayo lahat ng Panginoon. Tayo po ay, sige po, God bless us.